Magandang umaga ho sa atin lahat. Napakabuti ng Panginoon, miski maulan, tayo ay nasa kanyang bahay-sambahan. Ano po? So ituloy ko na lang po yung ating topic last Sunday. Tuloy ko na lang po. At ang ating pong text ay nandun sa Matthew 21. Ano po? Matthew 21. Yung the enduring love of Christ. Christ enduring love. Ano po? So tayo muna po yung manalangin, dakilan Diyos sa langit, pagpalain niyo po salita mo, at maging kalakasan namin lahat, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So basahin ko po yung ating text. Makita po natin yon sa Matthew 21, 1 to 11. Basahin ko po ulit. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey there with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, tell him that the Lord needs them, and He will send them right away. Ano po? So ito po yung malapit nang ipako ang ating Panginoon. Ano po? At dito po ipinapakita ng ating mga talata na yung hula po doon sa lumang tipan ay pinulpil po dito. Napulpil po sa book ni Matthew. Kaya nga marami pong prophecy sa lumang tipan na napulpil po sa book ni Matthew. Ano po? Yung pong colt ay batang donkey. Ano po? At ang colt po sa Bible, nagre-represent po yun ng peace, ng kapayapaan. Ano po? Kapayapaan po. Pangalawa po, yung colt ay nagsisimbolo po ng endurance. Kaya nga po yung mga donkey, ano po? Doon po inilalagay yung mga kargahe noong bayang Israel pag sila po ay naglalakbay. Ano po? Tubig, mga pagkain. Kung napanood po niyo yung Ten Commandments, sila po yung naglakbay mula po sa Ehipto papunta sa Canaan. Doon po nakasakay yung kanila pong mga damit, mga pagkain, papunta po sa lupang pangako. Ano po? So, bakit pinili ng Panginoon yung batang donkey o colt? Ano po? Bakit hindi kabayo? Ano po? So, pinapakita ng Lord yung kanyang humility. Kaya rinidefine po ng Panginoon yung status. Ano po? Kanya pong inulit muli na ang paglilingkod ay ikaw ang maglilingkod sa iba. Kaya nga po, nahalimbawa ko po noong isang linggo, ano po, na mayroon pong mga missionary, ano po, na binuo po ni William Bo. Ano po? At nakasakay po sila doon sa isang barko na lumubog. Ano po? At ang kanila pong slogan ay others. Ano po? Ang kanila pong slogan, ano po, yung slogan na binuo po nila, grupo po ng mga misyonero na ang kanila pong layunin ay ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo. At sila po ay nakasakay sa barko, ano po, Empress of Ireland, at ito po ay lumubog. Lumubog po ito. At nung po lumulubog na, kinuha po nila yung kanilang life vest, ibinigay doon sa iba. Kasi alam nila na sila man ay mamatay, papunta sila sa langit. Kaya nga others ang kanilang slogan. At dito po, sa talatang ito, niredefine po ni Lord yung status ng kanyang kalagayan. Ano po? Siya na Diyos ay hindi nagpilit na Diyos, kundi bumaba sa lupa at pinaglingkuran tayo at ibinigay ang kanyang dugo at ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga enduring. Napakadakilang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Nag-endure siya mula 3 araw, hinuli po siya, Biyernes, binugbog yung kanyang likod, 3, pinako sa cross, at ang naputol po doon sa kamatayan ng Panginoon, yung relasyon ng Ama sa Kanya.
Kaya sabi ng Panginoon nga po ay, sabi, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ano po? So kaya po, mapalad tayo, tayong lahat ay naandito sa bahay ng sambahan, pag-araw ng linggo, at araw-araw, akin po kayong ini-encourage na yung pong inyong relasyon sa Panginoon ay inyo pong palaguin. Kasi yun po ang magdudugtong sa atin sa pag-unlad, sa maturity. Amen. So, tuloy po natin, yung pagbasa po natin, tuloy na po natin. This took place to fulfill what is spoken through the prophet. Ito na nga po yun. So, kinood po ni Mateo, yung hula po doon sa libro po, sa lumang tipan. Ano po? At yung pagsakay sa donkey ito, ay naandun po sa libro ho ni Sikiraya. Ito po. Say to the daughter of Zion, see. So donkey, naglalarawan po yun ng kapayapaan, peace. Donkey, naglalarawan po yun ng endurance. At habang ang Panginoon, pinapakuha po yung colt o yung donkey, say to the daughter of Zion, see, your king comes to you, gentle riding on a donkey, on a colt, the foal of the donkey. Yung bisiro ng kamelyo. Amen. Kaya, nilalarawan po, kaya nga nung dumalaw yung 3 hari, peace on earth. At alam nyo, magkakaroon lang ng kapayapaan pagbalik ng ating Panginoon. Isesettle ng Panginoon, aayusin, ang korap na mundong ito ay aayusin ng Panginoon, at itatayo niya ang kanyang kaharian doon sa Jerusalem. Ang tawag po natin doon ay millennial reign. At yung pong sabi ni Isaiah, yung pong leon at saka yung pong leon at tigre ay magmimingel, magkakaroon ng kapayapaan. Amen. Kaya tayo, miski may pagsubok sa buhay, amen, miski tayo may mga pinagdadaanan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Kasi alam mong si Kristo ay nasa buhay mo. Amen. Kaya nga po, yung pong aking na-discuss noong linggo, the courage to approaching the place of sacrifice. Okay. Kaya papunta na po siya doon sa Jerusalem. At willing na willing po si Lord. At ang sabi niya, Ama, ako po ay handa na. Ibibigay ko ang aking dugo at laman sa kaligtasan ng sanglibutan. Kaya tayo po'y naligtas. Amen. Kaya tayo nagkaroon ng salvation. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Alam niyo po, yung si Kiboloy, nag-umpisan tama. Nag-umpisan tama yan eh. Yan ho ay, dati ho yung, dating Baptist po. Yung sasabi ni Kate, pag wala ng covering, kung wala ng covering, wala na nagsasabi sa iyo na ikaw ay nalilisya na, namamali, doon pumapasok po yung kayabangan. Kasi wala nang tumatapik sa kanya eh. Kaya nga sa ating simbahan, salamat po. Meron tayo dito mga manggagawa. At ini-encourage ko po kayo na talagang tayo po ay maglingkod sa Panginoon. So yung courage na yon, tiningnan niya yung Jerusalem. Hindi sa takot. At ang sabi nga Jesus was looking on the Mount Olives, not with the eyes of fear. So tanaw niya. Tanaw niya ho yung Jerusalem, na kung saan yung pagpapakuan, at kinuha nga ho yung donkey, sinakyan niya, but the eyes of compassion. Isang samatan ng kaawaan. Kasi tayo papunta sa kapahamakan eh. Totoo lang po, papunta tayo. At kung wala ang Panginoon, kung wala ang Panginoon sa bawat isa sa atin,
palagay ko po nagwalda sa tayo ng buhay. Sa salitang Batangas ay nagwalwal na tayo ng ating buhay. Nilustay na natin ang ating buhay sa kasalanan. Kaya nga, hindi natakot si Jesus. Nag-endure siya. Jesus was looking at the Mount Olives. Tiningnan niya yung Jerusalem. Not with the eyes of fear. Okay po. But with the eyes of compassion, courage, love, and boldness. Kaya purihin ang Diyos. Amen. Kaya pagka kayo'y nasa isang sitwasyon na kayo natatakot, natural po, fear is natural to us, but we must not let it rule over our lives. Natural na tayo ay natatakot. Kasi dumadating sa atin yung mga problema. Amen. Ako nga po, yung isang kapatid po natin nga, nasa lung center. At alam niyo po, ako ay 14 days. 14 days ako sa heart center nung nakonfine po si Pastor Edith sa heart center. At uulitin ko po, ang pinakaayaw nating lugar ay ospital. Kasi, lugar po yun ng paggastos. At lugar din po yun na hindi ka pwedeng, hindi ka makakatulog. Sa loob ng 14 na araw, na ako po ay naandoon, wala po akong sinasambit kundi, Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo kami ni Pastor Helen, si Pastor Edith na andun sa ICU, Panginoon. So natural sa tao na meron siyang fear. Amen. Amen. Pero dapat hindi ito nag-rule sa atin. Kasi yun ang ginawa ng Diyos. Hindi siya natakot doon sa cross na kanyang haharapin. Kaya nga sabi ng Bible, meron talata sa Bible na 365 times na sinabi, fear not, huwag kang matakot. Amen? Amen po. Kaya salamat sa Lord. Nagtagumpay si Lord, and definitely, pag tayo'y nasa Panginoon, magtatagumpay din tayo. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Po? So, sana tayong lahat na nandito, okay pag may mga hamon sa buhay, luhod sa Lord. Luhod tayo sa Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako. Samahan niyo po ako, Panginoon. Amen. Kaya nga po, ako'y, si Pastor Edith nga po ay hindi na nagdadiaper. At minsan 3 beses, sa gabing iihi, babangon mo. Ay, sakripisyo talaga ho yun eh. Sakripisyo. At minsan, tinutulungan ako ni Angel, tay ako na po. So something like that. Okay, yun ang pagmamahal na ibinigay ng Lord sa atin na pag meron tayo, may ililipat mo sa iba. O kaya dapat may covering tayo. Unang-una, yung covering natin kay Lord Jesus. Amen. Dapat ang buhay natin ay surrender na. Nagpailalim na tayo sa paghahari ng King. Kaya sabi nga ho dyan, doon sa talata, say to the daughter of Zion, see your King. So nakasakay sa colt, sa bisirong donkey. Doon sa sumakay. At sinakyan niya ito bilang simbolo ng pagpapakumbaba. Amen. Hindi kabayo. Hindi isang istalyon na kulay puti na napakalaking kabayo. Kaya ni-redefine ni Lord Jesus ang status natin. Pag si Lord, ang ating King, dapat nakakakita sa atin ang tao ng pagpapakumbaba. At uulitin ko po, napaka-attractive na values po ang pagpapakumbaba. Naaakit ang tao sa iyo. Kaya nga, kung saan man pumunta si Jesus,
tingnan niyo po, sinusundan ng maraming tao. Amen. O, kaya purihin ang Panginoon, sambahin ang Panginoon, luwalhatiin siya, at higit sa lahat, paglingkuran natin ang Panginoon kasi meron tayong King. At yung King na yon, nagsimbolo ng pagbaba niya sa langit. Amen. Iniwan ang lahat ng yaman sa langit. Ang kanyang pagiging Diyos, sinubukan niya at bumaba sa lupa at hindi nagpilit na Diyos nung siya'y nasa lupa. Naging taong kagaya mo, nauuhaw, nagugutom. Amen. Ano ho? Meron ding damdamin, meron ding emotion. Kaya nung makita niya yung Jerusalem, tinignan niya yung Jerusalem ng pagmamahal, ng boldness, ng compassion. Kasi ang nasa isip ng Panginoon ay tayo. Ikaw ang nasa isip ng Diyos. Isipin mo yon. Ano ha? Ikaw pala ang laman ng isip ng Lord. Oh. Eh, di ba kayo, yung mga kabataang nandito, pag na-inlove ka, naiisip mo lagi yung iyong minamahal. Okay ha? Ganon ang inisip ng Lord. Amen. O, kaya ho, ini-encourage ko po kayo, paglingkuran natin ng Diyos. Walang kalugihan pag tayo ay naglingkod sa Panginoon. Amen. Amen po. O, kaya nga sabi ni General Patton, Sir, sabi niya, tinanong si General Patton, sabi niya, Sir, bakit, saan nanggagaling ang tapang mo? Isang American soldier ng World War I. Sir, tinanong po siya, saan nanggagaling general ang tapang mo? Sir, I am not a brave man. Okay, ha? The truth is, I am an utter craven coward. I have never been with the sound of a gunshot or sight of the battle. My whole life that I am worn, so scared that I had to sweat in the palms of my hands. So, lumaki daw siya doon sa mga bala. Ano ha? Laging buhay na daw niya ay bakbakan. Pero ang sabi niya, I learned very in my life to take counsel of my fears. Sa murang edad ko, napag-aralan ko na kung paano ko i-manage yung aking fear. Amen? So mga anak, ano po, meron kang Diyos na sa panahon ng pagsubok, first and foremost, kinakailangan meron tayong covering ng Diyos. Magpailalim sa Panginoon. Tanggapin siya bilang hari ng buhay mo. At pag nangyari yung nagpailalim ka bilang hari ng buhay, si Lord ng ating hari, nagpailalim tayo, nagkakaroon tayo ng protection. Amen. Kaya nga yung covering, nagko-cover yun sa buhay mo. Parang bayang Israel. Ang bayang Israel po, nung naglalakbay sila, merong covering. Ang tawag po ay Shekinah glory. Sa gabi, ito po ay isang apoy. At sa araw, ito po ay isang malaking alapap. Na pag ito po ay naglakbay, umisod, ang bayang Israel ay lalakad na. At pag lumabas ang bayang Israel doon sa covering na yon, doon lumabas ang isang Israelita sa covering na yon, namamatay po sila. Kasi hindi doon papatak ang mana. Hindi doon papatak ang quail, ang pugo. O kaya, ang Diyos, nilagay tayo sa isang kalagayang meron tayong hari na hindi natakot. Naharapin ang cross. Amen. O kaya po doon sa ating mga kapatid na bagong, tanggapin mo na si Kristo na hari ng buhay mo. Iwawalwal mo lang ang buhay mo eh. Iwawalwal mo yan. Sayang. Sayang. Uubusin mo sa Hinebra. Kapon nga, doon kami ni Pastor Edith sa labas. Ay kinulbit ako ni Pastor Edith kasi may dumaang babae, dala 4 kanto, sabi ko, tinan nyo,
Sabi ni Pastor, bakit pati babae nagiinom? Ay, yun na ang kalakaran ngayon, pati babae. Okay ha? O kaya ulitin ko po, dapat nasa covering na tayo ng Diyos. Hello? Hello? Meron tayong Diyos na hindi natakot harapin ang kamatayan. At yung pong kamatayan sa krus, ay yun po ang pinakamasakit at pinakamatinding na pwedeng mangyari. Para kang binabalatan ng buhay. Amen. At yun po ay in-endure. Amen ha. Kaya nga ho yung colt, doon mo isinasakay yung lahat ng bagahe. At tayong lahat po ngayon, tayo ay burden bearer. Amen. Gusto nyo ba na si Christ ang nasakay sa likod? Sinakyan po yung sinakyan yung colt. Amen. Sinakyan ng Panginoon. Simbolo ng pagpapakumbaba at kapayapaan. Ulitin ko, say to the daughter of Zion, see, tingnan nyo, your king comes to you in a gentle, hallelujah, riding on a donkey, on a colt, but bisirong donkey, the foal of the donkey. The disciple went and said to Jesus, had instructed them. They brought the donkey and the colt, placed the cloths to them, and Jesus sat on them. Okay, verse 8. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. Verse 9, okay? The crowd that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna! 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 To the Son of David. Nakita niyo po? Yung aking sinasabi, malimit dito. Son of David, Christ, Son of God, Son of Man. Nagsigawan yung mga tao kasi nagkaroon ng recognition. Nakilala nila kung sino itong hinula doon sa libro ni Zechariah at kinuha po ni Mateo. At ang sabi, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Nagsigawan yung mga tao. Kaya lang, ulitin ko po, itong mga taong ito, hindi tinanggap si Lord bilang king ng buhay nila. Akala nila isang political deliverer. Kasi nga, nasa ilalim sila ng Roman Empire. Sino ba ang hindi gustong lumaya? Nagsigawan sila. At akala ng mga tao, palalayain sila mula doon sa pagkakaalipin ng Roma. Pero mali po yung kanilang iniisip. Hindi ho. Jesus is more than political deliverer. Jesus is the King of Kings. Amen. Amen. O kaya ho, ulitin ko po, ito na ho yung panahon. Ito na yan, dapat genuine. Kasi ito po mga tao ito, hindi genuine yung sigaw nila. Ano po? Okay ho, sa verse 10 tayo, Angge. At ang sabi, when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, who is this? And verse 11, ang sabi ko dyan, the crowd answered, this is Jesus, the prophet. Ayon, kinote na naman, ang Messiah manggagaling sa Nazareth in Galilee. Kaya punong-puno ng mga hulang natupad. Amen. At yung mga tao, nagsisigawan na yung mga tao.
O, di ba, pag may palaspas day tayo, ano po? O, nagsiwa ng mga tao. Doon po kinuha ho yan. So, yung number 2 po, courage to fulfill destiny. Yung tapang ng Panginoon para mapulfill yung kanyang purpose, yung kanyang destiny. O, kaya nga ho tayo, hindi tayo tumitigil. Hindi tayo titigil hanggat may kaluluwang hindi paligtas. Amen. Payag ba kayo? Parang ayaw pumayag. Payag ba kayo? Tulad ng Panginoon, meron siyang tapang na harapin yung kanyang purpose. At ang purpose na yun ay yung cross. Yun yung cross. So, sabi ko, Jesus may have intended that this be the message that He is not a political deliverer, but spiritual deliverer. Spiritual deliverer. Amen. Amen po. So, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, ha? To do so, not only mean that Jesus was being directed by the sovereign God, but also that He wanted to fulfill that prophecy. Kaya kinuha yung donkey, yung colt, which basically speaks of His presentation. The donkey was to be instrument of presenting Himself as Messiah and conquered rejection of the Jews. Okay, ha? Ayaw, hindi tinanggap ng mga Hudyo. Okay. Destiny that entailed humiliation. Ayaw. Yung pala ang kapalit ng kanyang destin sa cross. Kahihiyan. O kaya tayo, ganun din. Dapat handa kayo doon. Pag na-born again ka at tinanggap mo si Christ bilang King ng buhay mo, you are destined for humiliation. May mga pagkakataong ikaw ay mapapahiya dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Amen. O nung araw nga po, ako'y naimbita sa patay. At nung sa patay nga po, ako naman yung nagpipreach na. Nagpipreach na akong ganyan. Nangangaral na ako ng salvation. Kasi ang dahing tao. May baklay, may ang dahing tao. Hindi ko pa alam, yung isang kapatid pala, umimbita rin ng pare. Ay dumating si Father. Dumating si Father. Ay di siyempre, nagkaroon ng commotion. Kasi nagpipreach na ako So, yung kasama ni Father, ako ay pininpoint, ginanyan ako. At sabi sa akin, tumigil ka na. Kasi andito na si Father. Dumating nga si Father. Siyempre, mas mataas ang tingin ng tao kay Father. Ay, hindi na ako tumigil. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko dito? So, tinuloy ko. At ang sabi ko, Father, magandang gabi po. Paupuin natin si Father. Hindi nakapakinig. Gana. So si Jesus, He is destined for humiliation. Kaya nga hinubadan siya Nakapako sa cross, walang saplot. Amen. Pero in-endure ni Lord yung kanyang kahihiyan para sa atin. Para sa iyo. Na ikaw, puro kasalanan ang ginagawa. Amen. Tiniis ng Lord yung humiliation para sa atin. Okay, bahagi yun. Bahagi yun. Destiny that entailed crucifixion and destiny to rejection. So sigawan yung mga tao,
Ano ha? Yung kanilang mga jacket, nilagay, ginanyon yung mga jacket nila. Yung iba, nilagay doon sa colt. Habang nakasakay po siya doon sa colt, ano ho? Di ang mga tayo nagsisigawan. Ano pa? Pero hindi nagsisigawan na tinatanggap si Lord bilang King. Ano ha? Tinatanggap nila ito yung magpapalaya sa amin mula sa Roman Empire. That is rejection. And up to now nga ho, hindi tinatanggap ng bayang Israel si Lord, si Jesus bilang King. Tanggap nila bilang isang propeta. Kaya tayo bless. Tinanggap natin siya. Amen, mga anak. Kaya sa ating paghayo, sa pagtatayo, ng simbahan ng Panginoon, alam ko pong tayo mamaliitin ng tao, pero tandaan po natin, habang tayo minamaliit ng tao, ang kasama natin ay Diyos, yung hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ipapakita ng Panginoon yung anointing ng kanyang simbahan, maa-accomplish mo yung mga bagay na hindi mo sukat akalain. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya salamat po sa Lord. Salamat. Salamat po. Sa pamilya maligalig nga po, kami ang pinakamahirap. At nung kami maliliit, hindi kami paborito ng aming lola. Pagka, alam niyo yung mga bata, pagka maliliit pa kayo, pag galing eskwela ka, di ba nagugutom ka, naghahanap ka ng bahaw. So nakikita ng nanay ko, pagka tinatakpan ng aking lola yung mga ulam nila, yung kanin, minsan nilalagay doon sa basket, tinataas doon sa basket, pero salamat sa Lord. Salamat, nabaliktad ang mga pangyayari. Amen. O kaya, hayaan natin. Hayaan natin. Habang tayo lumalakad, kaya nga yung cold eye picture ng endurance. Si Kristo nakasakay doon sa likod mo. Amen. At sino si Kristo? Si Kristo ang King ng sanlibutan ito. Nakasakay ngayon tayo. Si Kristo nandoon sa likod natin. Larawan ng endurance. Amen. At habang tayo lumalakad, dala-dala natin si Kristo. Amen. Makikita ng mga tao sa ating community. Dala natin si Kristo. At habang dala natin si Kristo, mamaliitin tayo. Pero tandaan mo, yung anointing ni Kristo ang magbabalik para sa kanila. Amen. Purihin ang Diyos. Kaya dapat talaga nagpapatuloy talaga tayo. Dapat tayo, anumang negatibo o discouragement, patuloy lang tayo sa Panginoon. Jesus was determined to fulfill His excruciating destiny. Yung kamatayan sa cross. If only Jesus' followers will have His heart, then you can be sure that the church will do great and mighty works. Kaya ito yung ginagawa natin. Ulitin natin, If only Jesus' followers tayo would have His heart, then you can be sure that the church will do great and mighty works. Amen na. Dapat linaw na sa atin ito. Malinaw sa bawat isa, na tayong lahat, si Kristo ang ating covering, siya ang ating King. Amen. Magagawa natin yung mighty and great works.
Ito, multimillion ho ito. Yung aking sinasabi sa inyo, ang property natin, multimillion na. Wala naman ditong inchik. Wala naman ditong Koreano. Wala tayong Amerikano na supporter. Meron tayong Jesus. Amen. Meron tayong Jesus. Nung isang araw nga, ako dumula ng meeting ng mga pastor sa Alaminos. Bumili ako ng 2 ice cream. Ano ha? Bumili ako ng 2 ice cream. At saka apa. Kasi nga, ako'y nakikimingle din po, para sa ating simbahan doon sa Alaminos, At ako ay tinapik ng mga pastor. Buti ka, pastor, buti ka pa, ikaw pinagpapala. Ano ha? Ay sabi ko sa kanila, gawin lang natin yung pinapagawa ng Panginoon. Gawin lang mo. Galingan mo lang. Ano ha? Di ba, Joel? Galingan mo lang. Amen. Hindi sa sariling lakas mo, yung galing, kundi galingan mo lang. Ibig sabihin, lumuhod tayo sa Panginoon. At uulitin ko, if Jesus followers would have His heart, kung mayroong lamang tayong pusong kagaya ng Panginoon, then you can be sure that the church will do great and mighty works. Magagawa natin. 5 lupa nga ho ang pinuntahan ko ng linggo sa Malbar. Yung isa ay 16,000 per square meter. Yung isa ay 10,000. Yung isa ay 4,000. Yung isa ho ay 7,500. Sabi ko, ang mamahal naman ng lupa dito, Panginoon. Pero alam ko po, Panginoon, habang kami ay nasa iyong covering, Panginoong Yesus, alam po namin yung malalaking halagang ito'y kaya mong i-provide, Panginoon. Amen. Kaya, sabi ko nga, Lord, Panginoon, salamat po. Isang araw, may bisita akong mga konsihal po. Nagmamano. Sabi sa pastor, baka gusto mong tanggapin itong programa namin. At sabi ko, sige po, tatanggapin ko po yung programa. So, recognize ka ng nayon. Nung araw, minamaliit tayo. Nung araw, tayo hinihiya. Pero yung sabi ko sa inyo, habang tayo na kay Jesus, kasabi nga ni John Wesley, give me 100 men who do not fear but anything but God, and I will change the world. Si John Wesley po ay 18th century preacher. At ang sabi niya, bigyan mo ko ng 100 tao na may kagayang puso ni Jesus at babaguhin ko ang mundo. Amen. So, iti-ite. Ayan na. Sa Sabado, pupunta na uli yung mga tatay sa Tayabas. Kahapon po, nagpakain ang mga young professional natin at young couples ng mga ulila. Nagpunta po sila doon sa Kalawang, doon sa orphanage sa Kalawang. Pinakain po nila yung mga wala ng magulang. Amen po. At bumili sila ng Jollibee. Sana sa atin din. Sana all, Pinakain, binigyan ng mga laruan. Amen. Kaya nga pag tayo ay nasa Panginoon, magagawa natin. Amen. Okay great and mighty work, sabi nga po, kaya sabi niyan, John Wesley said, kaya uti-uti yan. At ang sabi ko nga kay Kuya Noli, ating iwin yung mga taga-Tayabas. At kahapon po, pinamili ko na si Paraluman nang dadalhin po doon sa Bilibid. Magdadala po tayo ng mga personal na kailangan ng mga Bilibid. Atin nagagawa, uti-uti, yung pinapagawa ng Panginoon. Ang totoong pagiging relihiyoso ay pag-alaala doon sa mga balo at ulila.
pag-alaala daw sa mga balo at sa mga ulila. Ginagawa natin, Kasi kasama natin si Lord. Si Lord ang ating Panginoon. Amen. Number 3, dito po ako magtatapos. Courage to defy expectation and rejection. Verse 8 and 9. Verse 8 and 9. A very large crowd spread their cloaks. Yung mga jacket nila. On the road. Ganyan nilatag, While others cut branches from the trees and spread them on the road. Verse 9. The crowd that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna! Amen. Hosanna. Hosanna, Hosa in Greek, which means save. Yun ang sabihin naon. The word Hosanna, ang pinanggalingang na Greek sa Griego ay Hosa, which means save. Sabi ng mga Hudyo, eto na yung magliligtas sa atin. The sad thing here, however, is not the cry for salvation was not from their sins, but for political deliverance. Yun ang nakakalungkot. Sometimes our priorities are twisted. We clamor for earthly deliverance, but not for eternal deliverance. Hello, hallelujah. Kaya ni-reject, mali ang konsepto, mali ang puso ng mga Israelita. Mali ang kanilang puso, mali ang kanilang isip. Akala nila, kagaya lang ni Moises, ang dumating sa kanila, hindi nila alam na yung kanilang pinagpupunyigian ay ito na yung hari na galing doon sa langit. And Jesus had the courage to defy their expectation because He had not seek the approval of man, but the approval of God. Kaya dapat klaro sa atin yun. Okay, kaya pag-approve ka ni Lord, naku po, miski sinong tao ang mag-defy sa iyo, mag-reject sa iyo. Amen. You will overcome them. So why Jesus wasn't carried away? So sa isang tao, nagpapalakpakan yung mga tao, naggagayanan ng kanilang mga jacket at inilatag po, hindi siya nadala. Hindi siya nadala. Hindi siya nadala ng kanyang kayabangan. Kaya nga, cult picture ng pagpapakumbaba. Amen. Why Jesus wasn't carried away? He knew that this was external, panlabas lang. Okay, remember that before all these events, they arrived at Bethpage. Pinapunta po ito sa Bethpage, which means the house of the unripe pigs. So alam ni Jesus na itong mga taong ito ay mga hilaw. Hindi hinog, hindi mature. At ang tingin sa kanya ay isang political deliverer. Kaya nga, sabi ho doon sa Bible, at pinapunta po doon sa Bethpage. At ang Bethpage po ay naglalarawang the unripe pigs. Hindi hinog na trigo. That place somehow represent what Israel was. They were not ready to receive their king. Hindi sila handa na tanggapin si Kristo bilang covering, bilang hari ng kanilang buhay. Amen. Kaya mga anak, magpatuloy tayo. May pagsubok man, malaki man ang hamon, malaki man ang pangangailangan, mas malaki ang pangangailangan, mas malaki ang pagpapala. Tandaan niyo po yun. Amen. Mas matindi ang pinagdadaanan mo, mas matinding anointing ang ibibigay sa iyo ng Panginoon.
Amen ha? Kinakailangan ni David ng Gulayat para maging hari ng bayang Israel, para ma-anoint siya. Ano ha? Yung anointing ni David bilang hari at pagdadaanan ng Misaya, kinakailangan niyang pagdaanan si Gulayat. Sino si Gulayat? Yung higante. Yung higante na humahamon sa bayang Israel. Kaya kung may Gulayat ka, praise the Lord. Kasi meron tayong king. Amen! Amen! Ang pumalakpak lang yung nasa una ay, palakpak tayo sa Lord. Kaya dapat handa tayo sa ganon. Kaya Christ, enduring love. Christ, enduring love. Pinagtiyagaan tayo. Tiniis ni Kristo lahat. Ang lahat-lahat sa atin para tayo magkaroon ng salvation. Amen? Tapos na ako. Ano masasabi mo, Pete? Okay. Amen. Amen! O kaya, miski umuulan, bumabagyo, miski anong pagsubok ng buhay, miski anong hamon ng buhay, miski anong busy ng buhay, kayo'y maglingkod. Kasi meron tayong Diyos na nalampasan ang lahat para lamang sa ating kalakasan. Your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages, from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. The salvation in your name, Jesus Christ, my living
Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip. You have broken, God. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Yes, God. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. We will declare. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to break out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Minsan pa. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to break out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Yes, God. Jesus, yours is the victory. Oh,
mga anak, ito yung klase ng pag-ibig. Naiyak ako. Ito yung klase ng pag-ibig na in-endure ni Christ. Kasi nasa isip ni Christ, ikaw. Nasa isip ko at puso ni Lord, ikaw. Kaya kasi po kayo, maglingkod po tayo. Maglingkod. Hindi ho tayo titigil. Hindi ho tayo titigil. Tutuloy natin ang laban ni Lord. Mag-akay at magdisipol. Amen. Amen po. Na-bless ba kayo ngayong umaga? Ako, parang nabuang na ganda ko. Hindi ko mapigilang hindi umiyak. Natouch po ako. Huwag mo na iwalwal ang buhay mo. Gamitin mo na sa Panginoon. Amen. Amen po. So meron po tayong kapatid na nasa lung center. Hingi lang ako ng tulong sa inyo kung kayo po'y nahipo. Si Sunny yung isang tatay natin. Na doon po siya nakakonfine sa lung center. Napakahirap po doon. Miski po kaunti, ating pagtulong-tulungan. Bigyan na lang po ninyo kay Kuya Caleb. Ano po? Iabot na lang po nyo sa kanya at iaabot po natin sa pamilya po ni Sunny. Amen. So kanina nilapitan ako ni Shirley. Sabi sa akin, Pastor, isang session na lang ako sa chemotherapy. So praise the Lord po. Amen. Amen po. Parang gusto ka pa mag-worship. Pasensya ho kayo. Talagang na-born again uli ako eh. Na-born again uli ako. Sa taas yung kamay nyo. Salamat Panginoon. Nag-endure ka para sa amin. Tiniis mo ang lahat para sa amin, Lord. Kahihiyan, rejection, pain, emotional pain, physical pain. Salamat, Lord. Salamat. At Lord, balutan mo ng banal mong dugo ang iyong mga anak, Lord. Balutan mo sila. Ingatan niyo po kami lahat, Panginoon. Ilayo niyo kami, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasakitan. At Lord, huwag mo ipapahintulot, Lord. Huwag niyo ipapahintulot na ang sino man sa amin, Lord, ay makukonfine. Lord, iwinawak kasi po namin ang mga dako ng ospital, mga dako ng bilangguan. Balutan mo kami ng iyong kapayapaan at kaligtasan, Panginoon. Balutan kayo ng banal na dugo ni Lord. Ingatan kayong lahat. 10 ng inyong sambayanan. 10 ng inyong mga anak at mga apo. At habang nakataas ang kamay namin, Panginoon, kayo po ang pinanggagalingan ng pagpapala, ng pag-unlad. Lord, paiunlarin mo ang mga kamay na ito, Lord, ang mga kamay na yan, upang lalo kaming makapagtayo ng simbahan, Panginoon. Upang marami pang mga bilanggo marating namin, upang marami pang mga ulila, mga taong may sakit, Lord, ang matulungan. Pagpalain mo mga kamay na yan, ang mga negosyo ng mga anak mo, Panginoon.
I-promote mo, Panginoon, ang mga empleyado, no? Mga teacher, Panginoon, i-promote mo, Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Taglayin ninyo ang salita ng Panginoon at bumalik kayo sa linggo na punong-puno ng kasabikan sa kanyang mga salita. Si Sunny na nandun sa Lang Center, nananalangin kami ng kagalingan, Panginoon, sa kanya. Si Shirley, Panginoon, si Tessie, Lord, si Dayan na dinadialysis, Panginoon. Dalangin ko po, Lord, kayo ang pinanggagalingan ng himala. Pagalingin niyo po ang mga katawan lupa nila. Sa pagtatayo ng simbahan sa Malbar, Panginoon, at sa Tayabas, tulungan mo ang BCCF as a church, Lord. Salamat ng maraming, Lord. Lahat na nagmamahal kay Kristo Jesus, magsabi ng malakas na Amen. Amen.